Bitahan tayo mga mare dito sa may kaarawan na ating kapitbahay. Pumili nga din tayo ng freezer mga mare, kaya naman tara, samahan nyo kami sa ating kaganapan. Itong araw na to, halos pangalawang araw nga lang natin dito at naimbitahan nga tayo. Ali birthday nga siya mga mare, kaming tatlo na nga lang ang pumunta kasi nahiya naman kami kung madami tayo. Una na nga siya rin siya mga mare, kaya kung titingnan nyo ay hapon na nga yan at ang daming nga tao. Totoo lang, mahiyain talaga kami ni Pangit, talagang hindi kayo mahilig pumunta sa ganito. Kami na rin talaga nag-i-invite sa amin, kaya nga lang hindi kami nakakapunta bukod sa nahiya kami at talagang busy nga tayo ngayon. Eto nga si nanay, o tingnan nyo naman, for the kaway-kaway nga kami dito. Bahay nga lang po namin sila at talagang lalakarin nyo lang yung bahay nila at malapit nga lang dito. Tingnan namin, pinakuha na nga kami ng pagkain, nahiya pa nga kami dyan, di naman halata ano. Yun talaga yung mga kahinaan ng loob namin, yung pupunta kami sa maraming tao. Tapos kukuha ka ng pagkain, pakarandong kasi namin may mga nakatingin ganun. Eto nga, ay kumuha na nga kami. Ang sasarap nga dito ng pagkain mga mare. Nga lang tatlo na nanake, syempre si Nake ay videographer, paano ba naman mawawala ba naman yan? Tinga lang kinuha natin mga mare, ay hindi pala, napakaraya palang kinuha ni Pangit Charot. Hindi na nga kami dyan bumalik kasi nahihiya nga kami at ang daming tao. Maraming salamat po sa pag-invite nyo sa amin dito. Nakakatuwa nga at naiimbita na tayo sa ganitong handaan mga mare. Ito nga si ate for the asikaso nga kami, maraming salamat po. Talaga yun pinagpapasalamat namin sa pagbablog kasi marami na sa ating nakakakilala at nakakapag-invite sa ganitong kainan. Dati ay talagang konti lang nakakakilala sa atin, ngayon kahit papaano ay meron na talaga. Kumbaga marami na tayo nararanasan na katulad ng ganito. Nga kami kumain dito for the chika-chika nga kami. Nga ng tubig etong si Pangit kasi bigla nga akong nauhaw. Lata sa laki ng mata ko na masarap yung pagkain mga mare. Ito naman si Pangit for the kain na nga. Tingnan namin, hinahanap nga sila tatay, kaso nga yun nga si tatay nakainom na kaya hindi na nga namin sinama. Ito nga may nagpa-picture nga sa amin, maraming salamat po sa inyo. Nga pala mga mare, 1.3M na tayo, maraming salamat sa inyo mga mare. Sa totoo lang, kung wala kayo nabigay ng Diyos sa amin, eh talagang wala naman kami kung nasan kami ngayon. Sobra kami nagpapasalamat sa Diyos at syempre sa inyo mga mare. Uy, sino dyan yung kasama sa 1.3M? Parang kailan lang, hirap na hirap kami kuhanin yung 5,000, pero tingnan nyo naman ngayon. Tingnan namin dati, kahit 50,000 lang ay masayang-masaya na kami. Kapag ang Diyos talaga ang nagbigay, grabe, umaapaw. Ba na mag-aakala na ang gusto lang namin ay 50,000 pero ibinigay 1.3M. Ang naman kami nangarap noon mga mare, pero ngayon natutupad na. Sa mga nangangarap dyan, magpatuloy ka, magsikap. Di man ganun kabilis yung pag-unlad, at least ay umuusad. Angan, ay wag kang mainip at darating ka rin doon sa puntong ikaw na lang ang mabibigla. At ang problema mo ay mapapalitan niya ng saya. Sa lahat na nagsisimula na maging vlogger, ipagpatuloy nyo lang yan o kahit anong trabaho. Laban lang, kumbaga. Sa saan pa ay matutupad din ang mga pangarap nyo at mapupunta kayo sa mga ninanais nyo tulad na nangyari sa amin. Ito nga mga mare, pagkatapos doon ay pumunta nga kami dito. Bihis nga lang ako ng ganito mga mare, suot ni Pangit yung nakaraan, kaya naman ay sinuot ko na nga. Sobrang lamig nga sa biyahe dahil nakakolong-kolong tayo. Tuloy ako nakadress sa suot ko kasi nga bibili nga tayo ng freezer. Malit nga yung rep natin mga mare at hindi na nga talaga nagkakasya yung ulam. Kahit papano ay nakaipon-ipon kayo, bumili kami ng freezer. Nakakatipid kami mga mare kapag doon tayo pupunta sa palengke pag madaling araw at pupunta tayo sa sentro. Sa totoo lang ay napakagastos namin sa ulam, kaya naman ay naisipan nga namin bumili ng freezer. Tamang tama ay gustong-gusto din ni mama magkaroon nga ng freezer para sa kanyang yelo. Na kahit papano may libangan si mama kapag wala siyang ginagawa kasi hilig niya gumawa ng yelo. Lagi niya napupuno yung freezer natin mga mare, kaya naman eto ay tamang-tama sa kanya. Sa totoo lang, pinangako ko rin naman sa kanya to mga mare nung Pasko. Ito kako regalo ko sa kanya. Habang nag-aantay nga tayo, eto for the pili-pili nga kami at nagpa-picture nga sila. Maraming salamat po sa inyo. Nga wala silang cellphone na hawak, kaya eto for the video na nga lang kami at shoutout po sa inyo. Sabi ko nga mga mare sa inyo, itong hawak ni Pangit ay isa sa pangarap niya. Hindi pong marami siyang gamit na ganito, lalo na pag may kailangan, meron siyang lalagyan. Alam niya kung saan niya kukunin. Sabi niya nga nung binili namin, alam mo bang pangarap ko to? Karoon ng sariling ganito. Ako naman natawa kasi pangarap niya yan, pero sa totoo lang, alam ko ng pangarap niya, dati niya pa kasi nababanggit. Na daw kung may masira sa ating bahay na hindi naman talaga kailangan pa ng iba, siya na lang ang gagawa, eh pwede na siya. Sa wakas nga mga mare, eto nga dumating na nga itong stock. Kit nga lang siya, tamang-tama nga lang ito sa atin. Gusto ko sana malaki kasi konti na lang may idadagdag, kaso wala tayong space. Man ito na lang na pagdesisyon na namin ni Pangit. Kahit pa paano, kayang-kaya na natin mag-imbak mga mare ng pang isang linggong ulam. Papamahal pa nga kami mga mare sa patingi-tingi.
Na para sa akin ay magandang desisyon nga ito. Tiyak naman na magagamit natin to ng matagalan. At maraming salamat po sa blessing po ulit na ito. Comment nga na nabasa ko at paano ko daw nalaman na mahirap nga lang tayo noon. Naman ko na mula pa umpisa nung bata pa lang kami ay wala kaming kuryente. Lala ko nga dati may 20 pesos na prosti yung isang balot pinalalagay namin sa kakilala ni mama, tas pagkukunin namin 2 piraso na lang. Yung sobrang excited ka kasi nga yung buong buo na siya, yung tipong matigas na pero pagpunta sa'yo wala 2 piraso. Siyempre wala tayong karapatang magreklamo dahil nakilagay lang naman tayo. Na talaga ang kurenta sa pinapangarap namin ni mama. Dahil nga sa totoo lang, ang hirap kayang kumilos kapag magdilim. So tingnan nyo naman mga mari ngayon na unti-unti na natin nakukuha yung gusto natin at nakakapagpunta na tayo kahit papaano. Sabi nga, malayo pa pero malayo na. Di pa mayaman pero kahit papaano nakakaraos na. Totoo lang mga mari, maging kami ay sobrang talagang namamangha sa ginawa ng Diyos sa buhay namin. Sinasabi ko sa inyo, walang paborito ang Diyos. Kung nangyari sa amin, mas mangyayari sa inyo. Ito nga mga mari, napagdesisyon na nga namin dumiretso dito sa Centro Mall sa may likod. Naman sana makabili na nga rin ng gulay kasi nga syempre mahirap din naman pabalik-balik sa tindahan tapos patingi-tingi, mas napapamahal pa nga. Bili na nga ako dito ng 1 kilong bawang, 1 kilong sibuyas. Uy, dati pa isa-isa lang yan. At eto nga for the pili-pili nga si Pangit. Akala mo naman talaga marunong yan, charot. Dang ngiti-ngiti nga ako dito, hindi ko alam ba't nga kumingiti dito. Nung tinitirhan din natin mga mare, malayo nga rin talaga sa palengke kaya kailangan talaga natin ng marami-raming stock. Talaga nakaka-enjoy dito bumili, talagang mapapamura ka mga mare kaysa sa palengke. At talagang kinakarir namin kahit gabing-gabi na mamili tayo at sobrang pagod na nga rin natin. Sa susunod naman ay bibili naman tayo dun sa bayan pang madaling araw para makabili nga tayo ng stock ng mga karne, isda. Dito kasi ay gulayan nga lang mga mare, bumili na nga ako ng ampalaya. Dahil kailangan natin ng gulay ngayon mga mare, lalo't uso ang sakit. At eto nga may hawak pang napakalaking kalabasa si Pangit. Sili-sili pa nga ako dito para pang paksiw. Nakalimutan ko hindi ako kumuha ng labuyo, yung mga kasamaan ko hilig nga sa sili. Nagulat pa nga ako dito kay Bibi, sabi ko ibili din ako, sabi wala na daw nga. Kaya ata dyan mga mare 20 per kilo yung kalabasa. Tas eto nga bumili si Pangit ng papaya. Alam niyo mga mare, kapag bumibili kami ng gulay, palagi ko naisip dati may tanim kaming ganyan. Pero laking bagay talaga kapag meron ka tanim sa bakuran. Naman super excited nga kami na maayos na talaga yung ating bahay para magkaroon nga tayo ng mga gulayan sa paligid. Talaga yung harap natin ay hindi nga natin palalagyan yung kasi gagawin niya ni Pangit ng halamanan niya or gulayan. Ito nga si Pangit for the pili-pili pa nga siya dito. Mini nyo, ang mga Ilocano sobrang hilig sa gulay. Gulay is life talaga kasi sila. So kahit sino naman mga mare, pero kadalasan nga talaga sila Pangit ay palagi hinahanap ay gulay. Dahil nga isa silang Ilocano, tapos kami naman Bicolano. Kaya nga lang hindi naman kami lumaki doon, dito kami lumaki sa Bulacan. Nakakatuwa nga mga mare, may singit ko lang. Marami nagtatanong ko bakit nga kami nagkakilala na Pangit, bakit daw nagkakilala kaya layo-layo namin sa isa't isa. Iniwala nga ako mga mare, kapag itinadhana kayo walang malayo. Lalapitin at paglalapitin kayo ng tadhana ng hindi nyo inaakala. Ako rin namamangha, ang layo niya abra, tas napunta siya sa Bulacan. Susunod ko na lang ikukwento sa inyo ang love story namin mga mare dahil ang dami talaga nagre-request. Heto nga mga mare, bumili nga ako ng sitaw na napakadami. Naman pag mag-aadobo, magpapakpit, magdidinding. Nga sobrang sarap din ng dininding, tapos may bagoong uy. Tapos may prito o inihaw na isda. Kung sa walang maisip dyan na ulam, alam nyo na. Ang nakakatawa nito mga mare, bumili na ako isang balot na okra, bumili pa rin pala si Pangot, di doble-doble na. Okay lang yun mahilig naman kami sa gulay kahit hamang-tama lang at kailangan din naman to ng katawan natin. O sino guilty dyan na hindi nag-uulam ng okra? Taas yun na ang kamay nyo. Naku, itiray nyo, promise, masarap maging ako. Hindi talaga ako nag-uulam ng okra dati. Kasi nakarating na nga tayo, eto nga si mama bumungad nga agad kasi tinanong tayo kung saan tayo galing. Nga pala kami nakapagsabi na magmamadali at baka masaruduhan nga kami. Akala lang nila ay bumili kami ng ulam. Di nila alam bumili nga kami nito. Maraming salamat po sa panibago na naman pong blessing. Paano ba yan mga mare? Bukas na lang ulit!